kapatid. Ito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon at atin itong pinagninilayan. At paminsan-minsan ay atin being tinatalakay din natin ang ating pananampalatayang Katoliko. At from time to time ay sumasagot din tayo sa mga katanungan abot ng ating kakayanan. At tinatawag natin itong Preaching in the Wilderness series sapagkat yamang bagamat napakalawak nitong TikTok, alam natin na napakaraming magagandang content dito and people come and go at makakapili ng kanilang gustong panoorin at pakinggan, kung saan ay natutupad din yung sinasabi sa 2 Timothy na darating ang araw, ang mga tao ay chapter 4 na ang mga tao ay magpipili at mangangalap ng kanilang gustong mapapakinggan lamang. So inaangkin din natin ang sinasabi ng Panginoon sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Okay? So mga kapatid, the gospel of today is taken from the gospel according to St. Matthew chapter 20 verses 1 to 16. Glory to you, Lord. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out 9 o'clock, he saw others standing idle in the marketplace, and he said to them, "You too go into my vineyard, and I will give you what is just." So they went up, and he went out again around noon, and around 3 o'clock, and did likewise. Going out about 5 o'clock, he found others standing around, and said to them, "Why do you stand here idle all day?" They answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You too go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, "Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought that they would receive more, but each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "These last ones worked only 1 hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat." He said to one of them in reply, "My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give the last one the same as you? Or I am not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous?" Thus the last will be first, and the first will be last. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. Okay? Yan yung Ebanghelyo ngayon. So, may mga movie na siguro kung nakita niyo mga lumang movie or even sa mga Chinese movie, merong tambayan sa isang marketplace or sa plaza. Yung mga tao doon nakatambay, may napanood ako ng movie nito. May mga tao doon nakatambay ay naghihintay sila ng mga may pagawaan or may mga bukirin na para i-hire sila para magtrabaho sa farm or sa anumang gawain na gusto ipagawa sa kanila. So isasakay sila sa sasakyan. Tapos dadalhin sila doon sa trabaho. Sa atin, pag nakatambay ka at kinuha ka ng sasakyan,
It seems kidnapping yun sa atin. Pero sa kanila or sa noon, nakatambay yung mga tao dun sa plaza at iha-hire sila nung magpapagawa, isasakay sila sa sakyan at dadalhin doon sa gawaan na yon. So, sa atin, hindi na ganon. Hindi. Ikaw yung maghahanap. Ikaw yung maghahanap ng trabaho. So, dito sa Ebanghelyo, mga kapatid, inihambing or sinasabi ng Panginoon Kristo, the kingdom of God is like a landowner na naghahanap ng manggagawa sa kanyang bukirin. Pwede rin natin ito maidugtong or may ugnay kahapon kung saan and then the past 2 days, last Monday and then kahapon, kung saan ang Panginoon ay niyaya niya yung mayaman na sumunod sa kanya. If you want to be perfect, follow me. Sell everything that you have, left behind everything and follow me. Then, dito, naghahanap ang Panginoon ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Pero yung mayaman, hindi niya tinanggap yung tugon. So, sa atin sa Catholic Church, mayroong tinatawag na mga full-time na mga manggagawa na they need to left everything behind. Katulad sa mga pari natin. And even yung mga religious, yung mga madre, di ba? So, they need to left everything. Kasi nga, sabi na natin kahapon na ang sa pagsunod nila sa Panginoon, iwan nila ang lahat, i-deny nila yung sarili nila. At yun nga, binanggit natin kahapon yung Matthew chapter 19 verse 12. Kaya nga na pati yung sarili nila, para sa sarili nila ay itinatanggi nila. GBL o Sony, ay wala pa, hindi pa tayo nakabili nun. Mahal. So yun mga kapatid, na ito sa Ebanghelyo ngayon, naghahanap ang Panginoon ng manggagawa sa kanyang ubasan. At meron doon mga nakatambay or naghihintay na tawagin para gumawa is tumugon sila. At trabaho sila, nagkaroon ng condition na 1 denary, a usual wage sa isang araw noon. And then, kahit sa bandang huli, tanghali, 3 p.m. and 5 p.m., the landowner continuously hiring. Tuloy-tuloy yung kanyang pagtawag para sa paggawa sa kanyang ubasan. And in reality, sa kasalukuyan, sa totoo, ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng mga tao para gumawa sa kanyang ubasan. Di ba? God continuously calling us to work in His vineyard. Of course, sa atin, ang mga laiko, ay hindi naman necessary na lahat tayo magiging pare. Di ba? Hindi naman ganun kasi iba-iba yung vocation natin. Meron tayong different vocations. Pero sa vocations natin na yan, ay pwede rin tayo maglingkod in our capacity sa ubasan ng Panginoon. Hindi katulad ng sa mga pare, of course. They totally left everything and follow the Lord. Sa atin, sa bukasyon natin na merong asawa, merong single, may single blessed, and then kung ano yung bukasyon na tinawag ka. Pero, we can still serve the Lord in that capacity, mga kapatid, di po ba? Hindi ko alam kung sa anong apparition na Fatima yata yun na parang sanctify, you need to sanctify kung saan ka inilagay ng Panginoon na state of life. Di ba? Hindi necessary na, magpari ka. Okay?
Pero lahat tayo ay tinatawagan na magtrabaho sa ubasan ng Panginoon in our own capacity. O, katulad sa amin, di ba? Katulad kami mag-asawa, we started sa music ministry since pa na hindi kami mag-asawa. Until now, music ministry pa rin kami. Siguro, titigil na lang siguro kami kapag medyo hindi na kaya, kapag ang boses mo ay, purihin ng Panginoon. Siguro, gi-give up na kami sa pagkakanta. Kasi di ba? Ay, pagbigyan na. At nakakatuwa ngayon kasi marami na kaming mga bagong member ng music ministry sa community namin na we didn't invited them. We just volunteered, mga kapatid. Yung mga choir na kasamahan namin dati mga elementary grade pa lang. Ngayon may mga asawa na, may mga anak na, may mga professional na, yet they are still serving, they are still a member of the music ministry. Ganon. Kahaba na So kami ganon din. And then other ministries. Inilalagay kami ng Panginoon sa other ministries, marami. Sa Parish Renewal Experience, sa Lay Ministry of the Word, sa Extraordinary Ministers of the Holy Communion, sa chapel, mga officers, nagiging officers ka ng chapel. Diba? So, kaya dito sa Ebanghelyo, tuloy-tuloy na ang Panginoon tumatawag ng mga manggagawa sa ubasan niya from morning, tanghali, 3 p.m. and 5 p.m. Kasi di ba naalala natin yung sinasabi ng Panginoon? Malawak ang ubasan, but only few laborers. Di ba? Kaya kahit sa atin sa Catholic Church. Ito na lang sa atin sa Catholic. Kahit sa Catholic Church lang. Daming dapat gawin mga kapatid Bakit dumarami? Ito na, tapatan ng salita. Bakit dumarami yung mga sekta at denominasyon? They came from the Catholic Church. Halos lahat ng mga miyembro nila came from the Catholic Church. Sa dami-dami na po ng mga sekta at denominasyon, lahat ng miyembro nila, mga Katoliko yan. Mga minyagang Katoliko. Ibig sabihin, we in the Catholic Church lack something or we failed. Nagkulang tayo, we lack something. Marami tayong hindi nagawa. Kasi kung nagawa natin, may mga nagawa na tayong part, hindi na dapat darami yung sekta. Ang pagdami ng sekta, hindi naman talaga kalooban ng Panginoon. When in fact, ganun ay hindi talaga kalooban ng Panginoon yun. Pero nagkulang tayo. Kaya siguro ang readings ngayon, ito makokonect mo Kaya siguro ang readings ngayon, ang Salmo is Psalm 23. At ang first reading ngayon from Ezekiel 34. Patungkol sa shepherd na pinabayaan ng pastol yung mga tupa at nangalad kung saan-saan. Kaya nangako ang Panginoon doon na darating ang araw, ako mismo ang magpapastol sa aking kawan. Di ba? Kaya siguro ganun. Na-relate natin bigla doon sa first reading at sa Psalms, ang reading ngayon. Na napabayaan, maraming dapat gampanin sa gawain ng Panginoon. Okay, dito sa Ezekiel 34:11, ito yung part ng first reading ngayon. For thus says the Lord God, I myself will look after and tend my sheep. As a shepherd tends his flock when he finds himself among his scattered sheep, so will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they were scattered when it was cloudy and dark. You see? Nangako ang Panginoon na siya na mismo ang magpapastol ng kanyang kawan. So, ang daming gawain sa simbahan.
yung mga tupa, yung mga parishioner, yung mga Katoliko nangangalat kung saan-saang mga sekta at denominasyon. Which is supposed to be not. Hindi dapat. Kasi ang pangarap ng Panginoon, alam naman natin. We know the plan of the Lord. John 10 verse 16, sabi niya, I have other sheep that is not yet in this flock that I need to take care for them also, so that there will be one flock and one shepherd. Hindi niya po dinesign na ganito yung magiging sitwasyon nating mga Kristiyano. Hindi yan kalooban ng Panginoon. No way. At yan yung kaya nga, pagdating doon sa John 17, napakahaba na prayer yan, mga kapatid. Ano ang nilalaman ng prayer ng Panginoon sa John 17? Father, I pray for them that they may be one. Kung titingnan natin yung prayer na yun is not intended for his current, yung current niya or nung panahon na yun sa kasalukuyan na yun ng mga alagad niya. Because ang mga alagad niya during those times, walang ganong problema. They are united. Si Judas lang yung taksil. So therefore, yung John 17 na prayer niya is not for those disciples or apostles niya during those times, but it is for us. So kung mabasa natin yung John 17, paano natin i-respond yan, mga kapatid? Ay, Brother JRICS. Keep up, brother, for the glory of God. Amen. Praise the Lord. Di ba? So, hindi niya niluloob na ganon. Nakakalungkot. Ngayon, malulungkot tayo na ganito yung nangyayari. Pero, as a Catholic, bilang mga Katoliko, ano yung ginagawa natin? Na supposed to be ma-prevent itong division within the body of Christ. Na yung kamag-anakan natin, mga Katoliko, mapunta sa ibang sekta. Gampanan natin yung tungkulin natin sa ubasan ng Panginoon. That is why God continuously calling workers in His vineyard from morning, noon, afternoon, until the very last period of working days. Di ba? Because sabi niya nga, the harvest is plenty, but the laborers are few. Binanggit mismo ng Panginoong Jesucristo yan. Okay? Hanapin nyo saang makikitang chapter at version. Di ba? The laborers, the vineyard, okay? Hanapin nyo, paunahan. Okay? Matthew chapter 9, verse 37, di ba? The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord, the Lord of the harvest, and send out laborers into His vineyard. Sabi ni Brother JRICEC, grabe yung panahon ngayon, may patayan na naman sa school ng Zamboanga. Ayun na nga, brother. Pangalawa yan dito sa atin sa school. Pangalawa, or hindi ko matandaan yung iba. Pangalawang shooting incident, di ba? Isa sa Visayas din. Yan, sa Zamboanga. At nakita ko, brother, ay member pala daw ng Order of Demolay. Na Order of Demolay, yung member ng Order of Demolay, yung suspect. At the same time, ang Order of Demolay pala is youth group pala siya ng tawag dito, ng Mason. And if you are a Mason, you cannot be a Mason at the same time you are Catholic. See? So, ibig sabihin, yun na nga. Kaya nga, that is why, siguro brother, yun, i-connect natin. That is why God is continuously calling us to His vineyard, to work in His vineyard, kasi napakalawak ang daming dapat gawin. Yun na nga, sinabi ko kanina, dumami ni masyado yung sekta, denominasyon.
Di ba? So, ibig sabihin, tayo na mga Katoliko, tayo na mga manggagawa, is we need to work for the vineyard of the Lord. And the Lord is continuously calling us from morning up to the last hour of working hours, up to the last working hours. As a matter of fact, sa atin ngayon kasi ang working hours is 24 hours na. May mga day shift at saka evening. That is indeed true. Yan sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 to 18. Yung sa spiritual warfare. That is why na tayo ng mga mananampalataya o tayo ng mga naglilingkod, we're supposed to be aware sa spiritual battle na yan. Di ba? Dapat aware tayo. Aware tayo ng mga Kristiyano, aware tayo ng mga Katoliko that we are in the last days, we are engaging into battle. So, hindi natin matatalo ang ating kalaban kung hindi natin alam kung ano yung mga strategy niya. Tama yan. Yung sinasabi doon sa Ephesians chapter 6, verse 12 to 18, that our enemy is not our human, fellow human, but the mga spiritual power in the heavenlies. So, dapat aware tayo. At yan yung sinasabi din ni San Pedro, kapatid, doon sa sulat ni San Pedro, sa unang sulat niya ka San Pedro, doon sa 1 Peter chapter 5, verse 8, sa Catholic epistle niya. Maghanda kayo at magbantay sapagkat ang inyong kalaban ay parang liyong umaaligid-aligid at umaatungal. So, that is why the Lord is calling us to His vineyard. Kasi kinakailangan talaga nating alamin, pag-aralan, magtrabaho, maglingkod sa Panginoon para i-reach out itong mga kabataan. I-reach out itong mga tao na ito para sa Panginoon. Kasi kung ma-reach out natin yung mga tao na yan ay madadala natin sila sa Panginoon kasi hindi nila gagawin yung ganong mga bagay. Noon yun, brother. No, sabi ni Brother GR, sabi niya, noong panahon, mga batay, puro laro lang at paglalaro sa ulanan. Oo nga. Siguro, dahilan din siguro sa social media, no? Isa rin yung siguro sa factor. Okay? Kami, maliligo lang kami sa lawa. Noon, maliligo kami sa lawa. Pag pinuntahan kami ng tiyahin namin, magtatago kami sa water lily, hindi kami lalabas hanggat hindi siya alis. Pag-uwi, palo. So, mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon na magtrabaho sa kanyang ubasan. At yan din yung binabanggit nga kanina, Matthew chapter 9, verse 37. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord at the harvest to send out laborers to His vineyard. So, gawin natin yung part natin. Let us pray for the laborers na maraming tutugon na manggagawa sa ubasan ng Panginoon. So, nagtatawag ang Panginoon ng mga gawa, pero sa part pala natin ng mga mananampalataya, we need to pray for it. Na itong mga taong tinatawag ng Panginoon ay tumugon. Kasi kung hindi sila tutugon, di ba? There are only two kingdoms, the kingdom of darkness and the kingdom of light. So, we need to pray that they will be transferred to the kingdom of light, not in darkness. Di ba meron yan 1 Peter chapter 2 verse 9 yata. Buksan niyo po yung Bible niyo, 1 Peter chapter 2 verse 9, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi rito. Okay. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own, so that you may announce the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, tinawag tayo ng from darkness into His wonderful light, in His kingdom.
We were once in darkness. Sabi niya, once you were no people. Tayo daw. Hindi tayo bayan ng Diyos, but now you are God's people. Pero ngayon tayo mga mamayan ng Diyos. You had no received mercy, but now you have received mercy. So, mga kapatid, ang hamon sa atin is to work in the vineyard of the Lord. Not necessarily sa pagiging pari. Kahit laiko lang. We can makapaglilingkod tayo sa ubasan ng Panginoon in many ways, mga kapatid. At isa na diyan ay ipanalangin natin na maraming tumugon sa panawagan ng Panginoon na magtrabaho sa kanyang ubasan. Of course, primarily sa bukasyon ng pagpapari at ng mga reliyoso. And let us continue to pray for those in that vocation. Kasi mahirap yan. At ang bawat isa sa atin. So, sabi nga ng banal na kasulatan, today, when you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Okay? Sa Book of Psalms yan, saka sa Hebrew, hanapin nyo na lang kung saan nyo makikita. Today, when you hear the voice of the Lord, harden not your heart. So, tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon because the Lord continuously calling us from morning till noon, till afternoon, till the very last hour, work hour. Bata pa lang, tinatawag na tayo ng Panginoon until the very last period of time ng ating buhay. Kaya nga, ito lastly pala, meron akong isisigin. That is why, that is why dito sa Mga Ngaral chapter 12, mga kapatid. Basahin niyo sa Mga Ngaral chapter 12. Nakalagay dyan na, sabi rito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tabis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan ng makapal na ulap. You see? Maalalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin. Ayan. Bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago ka mawala ng pagdinig at halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon ng katatakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makakalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na ay lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ng mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto, babagsak ito at maludurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating espiritu. Sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So you see, the Lord is calling us from the early part of our life until the noon, until sa kalagitnaan, sa kasibulan ng ating lakas, hanggang sa tayo'y tumatanda, tinatawag tayo ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Ayan yung Ebanghelyo ngayon. He calls labor sa very early, sa umagang-umaga, tanghali, alas 3, sa takipsili, alas 3 yung parang malapit na ang palubog. And then, alas 5. Diba? God is calling us. Kaya nga, ang sinasabi na masamang damo matagal mamatay. Because God is giving you a chance to answer His call. Mga kapatid.
tinatawag tayo ng Panginoon. Nasa pagtawag ng Panginoon, sana tayo ay tumugon. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Patuloy naman tayong iligtas ng Panginoon sa anumang mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa anumang mga sakit. Iligtas tayo sa strokes, cancer, sa hypertension, sa kidney failure, at sa anumang epekto ng baha, o mga leptospirosis man, mga bakterya, mga viruses. Iliadya naman tayo ng Panginoon sa mga insect bites, sa effect ng insect bites, at saka ng mga venomous na mga kagat na mga ahas. Or maging sa rabies, iligtas tayo ng Panginoon in Jesus' name. So shalom, that is by now. May God keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. Thank you and God bless. Salamat sa mga nag-like. Brother Joseph, GR, saka sa mga nag-tap ng screen, or maging hindi man sa nag-tap ng screen, yet they are there. They tried to listen to us. May God bless you and your family and your the sources of our income, mga resources natin ay ingatan nawa ng